akin pong tunghayan ang ating nagagandahang kandidata sa kanilang Barbie attire. Hi, Bobby. You wanna go for a ride? Sure, I can. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Candidate number 1. You can twist my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie You're my doll, rock and roll. Feel the groove never ending. Kiss me here, touch me there. Hanky, hanky. You can touch, you can do, you can say. Make me walk, make me talk, whatever you need. I can lay on my knees. Jump in, baby. You can play, you can say, I'm always yours. Sa pinagpalang gabi, binuka, carrying the warmth, strength, and vibrant spirit of my community. I stand tonight ready to inspire action and bring home the crowd. I am Mariah Nicole S. Monte, 16, your mutya ng Bilukaw, proudly representing the progressive municipality of Titago.
18, ang inyong mutya ng binugaw, ika-2.
here before you. I am Francis Rich Angeles, 15, representing Makalelon! In the Barbie world, like in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Party, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world, like in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Party, let's go party. Life is your creation. I'm a blind single girl in the fantasy world. Pick me up, anytime I wanna die. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and fling. Kiss me. If you say I'm always yours, I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Good evening, everyone. Ika Makasina Bilara, 16. Mutyanong Binuwang 2026. I believe a crown means service, not just a... And I, You're my doll, rock and roll, feel the glamour and fling. Kiss me here, touch me there, hand in hand. Party, let's go party. Party, let's go party. Come on, party, let's go party. Party, let's go party. Mabuhay! This is Naomi Gablino, 15, Mutianong Binuka, 2026. Maahon malusog, bayan ng Pitaka. I'm a Barbie girl in the Barbie world, like in plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Kiss me here, touch me there, hand in hand.
Tonight, number 11, from the hometown of Tigoy, Municipality of Pangasinan! I'm a Barbie girl in the Barbie world. You can rest my head. I will fly to the fantasy world. Pick me up, make a time.
sumalik sa hangin. Ang liit-liit na parang nabinigay sa akin. Ang bilit-bilit na parang sumalik sa hangin. Sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagpurugo.
Sa tibay ng lupa, ako'y nakatindig. Sa bigal ng mundo, ako'y di manitig. Puso kong sa bawat oh. Hawak natin sa ating mga kamay ang pangako na masagana ng bukas. Linangin natin ang galing mong talay, magyamanin ang sariling mong tapunan. Bawat pagsipong ay dalang hiwaga, nagmumula sa ating napag-asa. Bawat isa'y ay mahalaga, sa ating ngayon mula panahon simula na ang panibagong umaga. Harapin natin ang bukas ng malaya. Ay masigit na kakataon, sinabi ay magkakapit simula natin ang Nasa 18.6% ng mga kabataan po sa Pilipinas ang hindi nag-aaral sa ngayon ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos, edad 5 na taong gulang hanggang 24 na taong gulang ang hindi nakakapag-enroll. Ang Calabarzon na may 28.3% ang may pinakamaraming bilang ng mga kabataan na hindi nakapag-enroll dahil sa pagtatrabaho. At tumatakal naman ang Bangsamoro Region na may 23.2% Hanggang saan ang kayang marating ng isang pangarap kung araw-araw itong sinusubok ng kahirapan? Ito ang mga tanong na nais kong iwan sa bawat isa sa atin. Ang pagiging salas sa buhay ang unting-unting kumikil sa pangarap kong maging isang abogado. Ang kursong aking ninanais sa kolehiyo ay di na napakalayo dahil sa kawalan sa pananalapi. Sa murang edad, natutunan kong magbenta ng iba't ibang produkto at serbisyo upang makatulong sa aking pamilya at matustusan ang aking pag-aaral. Kaya bilang isang estudyante, nais kong isulong ang advokasiyang naglalayong magbigay ng financial support at education support, lalo na sa mga nasa mababang antas ng pamumuhay, mga anak ng construction workers, magsasaka,
Okay, kabado ka ba? Candidate number 1? Medyo po. Ang mahal ka nga? Proudly, ito go again. Yes. Gusto bang pasalamatan? May gusto bang pasalamatan? Sa mga sumusuporta sa kanya. Have you been joining pageants lately? Or nakailang sali ka na? Or ikaw ba ay talagang aspiring beauty? Gusto mong mas ma-enhance pa ang iyong kakayahan para maging isang beauty queen? Join na po ako ng Lennox Photo. Okay. Okay. Sumali siya ng Mutya ng Pitogo 2026. Anong barangay mo po? Barangay Paite. Yes, Mutiya ng Paite. Yes. Barangay na kung saan ako'y nag-aaral ngayon. Farming! Ganda. Agriculturist yard. Okay, candidate number 1, ready ka na ba? Ah. Okay, ang iyong napili or nabunot na hashtag is edukasyon. Hashtag education. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang edukasyon, para po sa akin, isa po itong yaman na hindi nananakaw ng ninuman. Para po sa akin, ito ay mahalaga dahil lahat ng tao ay kinakailangan ito sa araw-araw na pamumuhay. Dahil kung wala ang edukasyon, Heard it. Yes. Yes. Pero, tuloy mo kamukha na Bert. Agree? Pero ang galing-galing mo. Hi, what's your name? Germany. Taga saan ka po? From Macalero. From Macalelon. Dinayo pa po tayo from Macalelon. Wow, kamusta naman biyahe? Parang 5 na. Okay naman po. Nakakabahan na sa dyan. Pero ngayon, kinakabahan ka pa rin ba? Opo. Hindi po natin maiiwasan nakabahan sa magagaling po talaga ang ating mga kapwa kanila. Yes. Pero mukha kang hindi kinakabahan. Ang galing-galing mo. So may gusto ka bang pasalamatan, Miss Number 2? Una po sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang laging wala sa akin na si Kagawad Roma. Tsaka yung assistant ko, especially yung mga support po sa akin palagi. Ayan, maraming salamat po, Kagawad. Lagi sinusuportahan mo si Miss Number 2. Okay, are you ready? Okay. Okay, candidate number 2, ang iyong napiling salita ay ang salitang kapangyarihan. Kapangyarihan. Ano nga po ba para sa akin ang kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay isang sandata ng bawat mamamayan upang umunlad ang ating bayan tulad na lamang sa eleksyon. Kapag ikaw ay bumoto ng tamang tao, may kapangyarihan ng isang leader na patakbuhin ang isang komunidad. Nasa sa kanya ang kapangyarihan kung mapapatakbo niya ba ng maayos ang inyong komunidad. Kung saan ang kapangyarihang iyon ay nasa sarili mo dahil ang kapangyarihang iyon, ikaw ang magbibigay sa taong napupusuan mo. Ang kapangyarihan ay isang napakalaking sandata upang magbago ang ating bayan, sarili o kahit ano paman. Ang kapangyarihan ay nakasaad sa ating sarili dahil ang kapangyarihan ay nasa loob natin, wala sa ibang tao. Ang kapangyarihan para sa akin ay ang aking tiwala sa sarili. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ko ay hindi ko kayang ipagkaloob sa iba, ngunit kailangan kong taglayin sa aking pagsabak sa patimpalak na kung saan ang kapangyarihan ko ay lagi kong dinadala upang humarap sa maraming tao na walang kaba at walang pakialam sa husga ng ibang tao. Yun lamang po at maraming salamat.
salitang tagumpay. Tagumpay. Ano nga ba para sa akin ang tagumpay? Ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng paggawa o pagtrabaho ng isang bagay na pinaghirapan at kayang-kaya natin gamitin sa pamamagitan sa pamamagitan at pagtulong ng ating mga magulang at mga kaibigan. Yun lamang po. Thank you so much, David. Number 4 ay ang salitang kultura. Kultura. Ano nga ba ang kultura? Ito ay ating kayamanan na dapat nating pinapahalagahan. Ang kultura ay Maraming salamat po sa tanong. Ano nga ba sa akin ang katarungan? Bilang isang Pilipinong may puso at pagmamahal sa aking bayan, ano nga ba ang katarungan at ano nga ba ang karapat-dapat ng hustisya? Bilang isang Pilipino, sabi nga, bilang isang Pilipino, buong puso kong ipagmamalasakit. Buhay sa aking tugo ang lahing dakila, magiting barangal. Ang katarungan ay isang bagay na hinihingi ng bawat isang mamamayang Pilipino. Ang katarungan ay parang hustisya na kung saan Yung napiling salita ay ang salitang kabataan. Hashtag kabataan. Bilang kabataan, ako mismo ang i-describe ng salitang ito. Ang kabataan ang susunod na pag-asa ng bayan. Yan ang sambit ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At sana nga, hanggang ngayon ay totoo pa rin yun. At ako, bilang kabataan ay umaasa at sinisigurado ko na matutupad iyon. Ako ay isang kabataan na susunod na mamumuno at ako rin ay kabilang sa mga kabataan na mamumuna sa aking mga kasama at sa mga susunod pa na henerasyon. Kami po ay nagsisikap at nag-aaral para magkaroon po tayo ng isang mas magandang kinabukasan. Isang kinabukasan na wala na pong korupsyon, walang paghihirap, at wala na pong pagmamaliit sa mga babae. Yun lang po at maraming salamat. Ambog ka. Okay, so candidate number 3, ang iyong napiling salita ay ang salitang kalikasan. ano nga ba ang kalikasan? Ang kalikasan ay ang ating natatanging Ang kalikasan ay ating dapat pahalagahan. Dahil ito ang ating natatanging. Dito tayo kumukuha ng mga likas na yaman, mga puno upang tayo huminga, mga hayop na ating pwedeng kainin, maaaring alagaan. Ang kalikasan ay ating dapat pahalagahan. Bakit? Dahil ang kalikasan ay isa sa nagbibigay sa atin upang tayo ay umunlad. Ngunit bago natin isipin ang pag-unlad, isipin natin ang magiging epekto nito sa ating komunidad, mga tao, at lalong-lalo na sa ating kalikasan. Dahil ang kalikasan ay ang ating yaman. Sila ang ating kalikasan, ang pangunahing dapat na ating inaalagaan, minamahal at pinapahalagahan. Naniniwala ako na ang pag-aalaga ng tao sa kalikasan ay maaari ding mag-reflect sa kanilang pagiging mabuting tao. Ang
iyong salitang napili ay ang salitang kabuhayan. Ladies and gentlemen, kabuhayan, also known as livelihood. This is the foundation of our economy today, especially in a nation that we are living in that is a third world country. And I think that it's time for us to uplift the agricultural sector of our livelihood. This is because it is often looked down upon by a lot of people because of its low-grade salary. And I think that if we start burdening the system to make farming a sustainable job for everyone, then our community, our nation will start to love agriculture. Not only in the agricultural sector, but also in other sectors as well. We all know that there is livelihood not only here in the Philippines, but there are a lot of overseas Filipino workers working their whole lives, their blood, their sweat, in tears in other countries, only to have a sustainable job to feed their families. And that is livelihood. Thank you. Thank you so much and congratulations. Ano nga ba ang pera? Ang pera para sa akin ay isang pinaghihirapan ng tao. Dahil dito nagmumula ang pangangailangan ng tao. Ang pera ay malaga sapagkat ito ay kinakailangan ng bawat tao. Ito ang kanilang ang pera ay nagsisilbing kapangyarihan sa kanila sapagkat kung walang pera, saan tayo kukuha ng mga pangangailangan natin? Saan tayo kung walang pera, hindi makukuha ng tao dahil ang pera ay kinakailangan ng tao sapagkat ito ay mahalaga. Ay ang salitang pangarap.